Padre Fernandez. Sige na. Sunod na ako. Opo kayo sa gamit. Nais daw po akong makausap, Padre Fernandez. Natanawan kita ng ikakalampati at humanga ako sa'yo. Hindi na mahalaga kung taliwas ka man sa aking paniniwala. Ang dignidad mo, ang siyang naging basihan ko para kausapin ka ng harapan. Totoo na meron mga tao na talikuran, tinatarak ang aking katauhan, at kung harapan naman ay humahalik sa aking mga palad. Yung mga pakitang tao, Father, hindi po dapat sa kabataan buntong sisi, kundi sa mga guro na nagturo sa kanila na maging ipokrito at manahimik na lang. Ngunit alam kong ginanya ko kayong magsalita sa aking klase. Hindi po tayo narito upang tukuyin ang mga sariling nagawa. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tukuyin mo kung ano mga gusto ng estudyante. Kasi lamang po, Padre. Ang pagtupad ninyo sa inyong mga obligasyon. Obligasyon ninyong bigyan kami ng kalayaan at higit sa lahat ay inyong paunlarin ang aming intelektual at moral. Pero ano po ang ginagawa ninyo? Bakit? Hindi ba namin ginagawa yon? Padre, hindi po lahat ng pari ay tinutupad nila ang kanilang tungkulin sa ating bayan. Napakabigat ng iyong mga paratang, Senyor Isagani. Isipin mo ang paaralan ay bukas lamang sa mga kabataang may mabubuting kaasalan at mataas na moralidad. Padre, may depekto po kami mga kabataan dahil sa maling pagbubugil sa amin. Na para bang kayo po ang nagsilbi naming iskultor na sa halip na lumikha, kayo pa po ang mismong namira. Ngunit paano kami makakalilok ng maganda kung ang putik na pinagagamit sa amin ay pawang masasama? Pero bakit na po kayo nag-action ng panahon? Iwan niyo lang po kami. Hayaan niyo na lang po kami. Hayaan niyo na lang po ang ibang sponsor na humubog sa aming tunay na katauhan. Kami ang sinisisi ninyo dahil kami lagi ninyo nakikita. May konsensya din naman kami. Tulad ninyo, tagasunod lang din kami. At ginagawa namin ang lahat ng aming obligasyon bilang tagasunod ng pamahalaan. Pinag-utos din po ba ng pamahalaan? Aba, hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Ngunit ano po, dahil sa di magandang pagkakabuo sa ating lipunan. Imultum probat nihil probat. Ang maraming nagpapatunay ay walang napapatunayan. Dahil sa sobrang itong pagkakaingat. Dahil sa sobrang kalabisan. Bakit naisipan sirahin kami mga kabataan bago nyo ayusin ang lipunan sa pagkakasira? Baka nakakalimutan mo, Senyor Isagani, nasa pamamahalan ng Espanya ang Pilipinas. Alam ko po yung Padre. Ngunit, bakit di mo tukuyin kung anong gusto mong gawin namin? Huwag po ninyong hadangan ang aming mga pangarap na magkaroon ng karangalan. Subalit, ang karunungan ay para lamang sa mga taong may karangalan. Bakit, Padre? Wala ba kaming dangal? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kayo ang nangangarap. Kaya't dapat lang na kayo ang gumawa ng paraan. Kadad, wala kaya natutulong ko siya.
sasabihin ko sa aking mga kasamahan na may isang tulad mong dapat tularan. Huwag po kayong mag-alala, Padre. Ipapamalita ko rin po sa aking mga kasamahan na may isang kurang tulad ninyo na panik sa katotohanan. Ito, Padre, at po ako. Maraming salamat po. At saan mo naman balak magpunta? Kikatikan niya na lang po. Dahil lagi sa po kasi makita ang mga paskel. Sige na, pumayo ka at mag-ingat. Gaya pa man, kinararangan kita.